Romans chapter 12 at babasahin po natin verses 1 to 5. Verses 1 to 5. Okay? At ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Magkikita po tayo ng verse number 5. The Bible tells us, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members of another same office. So we, sabay-sabay po tayo, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Tayo po ay manalangin naman namin Diyos. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa buong linggong pag-iingat sa bawat isa. Ihanda nyo nga po kami ang aming mga puso, maging ang mensahe po na ito. Nawa Panginoon, ito po ay maging paghahanda na sa darating pong mga araw, especially ito pong amin pong hinihintay na conference and anniversary of our church. I pray na kayo po, Panginoon, ay mas makilala pa po namin. We pray also that the speakers na inyo pong gagamitin might be ready sa kanila pong mga naihanda na mga mensahe para po kami po ay pakainin at kami po ay matuto. Dalangin ko rin po ang kahandaan ng bawat isa. At alam ko po na ang nais ng kaaway ay huwag matuloy ito o kung matuloy man ay mapigilan kami sapagkat kami ay abalang-abala sa napakaraming mga bagay. Ama namin Diyos, tulungan nyo kami na magbigay tuon pagdating sa iyong banal na salita. At ang akin pong dalangin bilang inyong mga ngaral ngayong umaga ay kalinawan ng isip at ma-communicate ko po, masabi ko po ng maayos kung ano po ang maipapangaral ngayong umaga. Nawa, kayo po na lang ang mag-supply ng understanding to these people. And in Christ's most precious name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na. Right. Okay. So in preparing what was to be spoken or preached, ngayon pong umaga po na ito as preparation to our church anniversary and conference, mga kapatid. So I think hindi po fitting na i-preach this morning yung ating series, both yung kasunod nung 1 Timothy chapter 6 and also dun sa Stewards of the Mysteries. So ako ay naghalungkat sa aking mga notes and found out na meron pa akong hindi na pi-preach doon sa aking mga naihanda before na mga mensahe. And ito po yun, yung bagay na ito this morning. And I entitled this message, Members One of Another. Members One of Another. Binasa po natin yung talata na yan sa Romans chapter 12. And I hope you are familiar with the passage as we have gone through that multiple times already. Pero doon sa mga bago, maybe this is new to you. Bago sa atin. Pero we must understand na kagaya ng Biblia, mga kapatid, hindi mo mauubos yung matututunan mo sa Bible. You could not exhaust what you could get or what you could learn from the Word of God. So in verse 4 to 5, this will be the main focus nung talata po na to or yung ating mensahe ngayong umaga. Ang sabi niya, for as we have many members in one body, and all members have not the same office. So we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Doon natin nakuha yung atin pong title, Members One of Another. So gusto ko pong maintindihan natin, and I want this message to be as simple as possible. Yun po yung aking desire so that everybody could get it. Para lahat po na tayo dito makuha natin. And this is speaking about a practical thing.
Okay, practical na bagay, ipinapractice, ma-apply natin even this anniversary and conference. May mga bagay dito na matatouch tayo which is directly applicable sa mangyayari pong yon o sa ating pinaghahandaan pong bagay na yan. So it is God's dealing, mga kapatid. Ang Diyos po ang nagdi-decide on how He deal or how He bestow the measure of faith. It is God's choice na regaluhan ang bawat isa ng measure, mga kapatid. Our individual gifts are useful for the edification of the body. Kung anong binigay sa iyo ng Diyos, kung anong binigay sa akin ng Diyos, yan po ay kagamit-gamit para sa ikatitibay, ikalalakas, ikaka-build up ng katawan ni Kristo. Howbeit, wag natin gawin o wag tayo magbigay, okay, wag tayo magkamali sa pag-overestimate, mga kapatid, ng ating gift. Minsan, baka ganun yung ating isipan, we are overestimating our own selves. Our gift is useful for the body. Okay? Ang ating mga regalo, merong binigay sa bawat mga mananampalataya na regalo mula kay Kristo, mula sa Diyos. At ito po ay kapaki-pakinabang para sa katawan, hindi para sa sarili lang natin. It is intended by God that the members of the body so live, benefiting one another. Ang kalooban ng Diyos, bawat miyembro ng katawan ni Kristo ay mamuhay na nakikinabang ang iba ding miyembro ng katawan ni Kristo. Okay, yun po yung disenyo ng Diyos. Yun yung kanyang nilikha. Na kung binigyan ka ng gift, halimbawa ako, binigyan ako ng gift ng Diyos, hindi yun para sa akin. Para sa inyo yun. Is for the benefit of everyone. At ito yung i-deal natin. Many members in one body. Now, initially, hindi po tayo, para maintindihan po natin ito, hindi agad yung church yung ating pag-usapan, but first, we must understand the word member. Okay, member. And on its very literal sense, ang member, tinutukoy dyan, ay miyembro ng isang katawan. Okay? Miyembro na isang katawan. So, in Deuteronomy 23:1, first mention of the word member, Deuteronomy chapter 23, verse number 1. Deuteronomy 23, verse number 1. He that is wounded in the stones, or hath his privy member cut off, shall not enter into the congregation of the Lord. Okay? So yung member dyan na tinutukoy, mga kapatid, ay parte ng katawan ng tao. It is a part of a body. Physical, ha? Physical na katawan. Hindi muna natin pinag-uusapan yung membro ng church. Ang pinag-uusapan natin, membro ng literal pong katawan. Okay? So ang tawag sa parte ng katawan ng tao sa Bible, tinatawag din po itong member. Okay? Nandiyan po tayo? So pag sinabi ng Bible na member, pwedeng ang tinutukoy niya ay physical, literal na parte ng katawan ng tao. James chapter 4 verse number 1. I believe this is the last mention of the word member in the Word of God. James chapter 4 verse number 1. Preacher, ba't kailangan natin ito pag-usapan? Because to understand yung relationship natin sa katawan ni Kristo ay dapat maunawaan muna natin yung very practical aspect which is also taught. Kaya nga siya tinawag na body of Christ, hindi corporation of believers. Okay? Hindi siya, tinawag siya ng Diyos not as a company of saints, not as a corporation of believer. Ang tawag sa atin, body of Christ. At meron tayong matututunan kung bakit yun yung tinawag ng Diyos tungkol sa katawan niya and the literality of that thought, mga kapatid. James 4:1. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members. Okay? Again, both passages sa Deuteronomy 23:1 and James 4:1, ang pinatutukuyan ay parte ng katawan ng tao. Nakakasunod po ba? Okay? So, yung unang paggagamit ng salitang member
At yung last na pagkagamit ng salitang member, ang tinutukoy, parte ng katawan ng tao. Simple? Very simple po ba? Okay, mahirap ba yung science ba ito? Okay, hindi. Anatomy lang. Okay? So, tingnan natin, pinangalanan sa Bible particular, yung mga member na ito. Ano yung mga member particularly? Matthew. Tira, Matthew 5. Matthew chapter 5. Okay, hindi po ito deep. I promise you, itong mga yung introduction natin about the parts of the body, mga kapatid, it's not deep. Pero you will learn something mula sa bagay po na ito para maunawaan natin paano naman tayo bilang membro na nga ng katawan ni Kristo. Now, Matthew chapter 5, verse 29. May dalawang bagay ka dyan na makita. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish. Nakita niyo po? Ano yung tinutukoy ng member doon sa 29? Anong tinutukoy niya ng miyembro ng katawan? Yung right eye. Tama po ba? Yung right eye, ang tawag ng Bible doon, members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Verse 30, ito yung pangalawa. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body shall be cast into hell. So maliwanag sa Bible, sa Word of God, ang mga member ito ay hand. Nakasunod po tayo? Miyembro po ang turing, miyembro po ang tawag sa mata at sa kamay. Ano pa? 1 Corinthians 12. 1 Corinthians chapter 12. Sabi ko nga po sa inyo, this message is simple. Okay? Ang desire nito ay simple lang din for us to understand yung relationship natin sa bawat isa. Our relationship, yung relasyon ng bawat isang miyembro ng katawan ni Kristo sa bawat isa. 1 Corinthians 12:15. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Nakita niyo yung verse 15? Opo? So, hindi lamang eye, hand, but also the foot. Ang tawag din sa kanya, party din siya ng katawan, so member din siya. Verse number 16, and if the ear shall say, by the way, matakot tayo kapag yung foot, yung paa sa kayong tenga, nagsasalita na. Delikado na yan. Ano po? So sabi niya, and if the ear shall say, because I am not of the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Okay, verse 17 pa rin. If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Okay, so, obviously, kung may smelling, merong nose. Part din siya ng body. Part din ng katawan. Yung ilong. Okay? James chapter 3. Talo na tayo. James, sorry po mga kapatid. Kasi James dito. So mamaya na tayo tumalon dahil malayo. Dito lang sa chapter 12, meron pa. 21. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet. So parte din ng, member din ng katawan ay head. Okay, 7. 8. Hindi lamang head, but also in verse 22, ito naman ay characteristic na po ng parts of the body, nay, much more those members of the body which seem to be more feeble. Ano daw po tawag? So may parte ng katawan ng tao na feeble. Parang mahina. Okay? Feeble. Verse 23, hindi lamang feeble, bagkus, sabi niya, and those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. So in verse 23,
Okay? Meron din palang mga membre ng katawan ni Kristo, or hindi, ng katawan ng tao yan. Muna, na less honorable and also uncomely. Literal, ibig sabihin ng uncomely, hindi masyadong maganda tignan. Hindi masyadong kaaya-aya sa paningin. Uncomely. Alright? Hindi lamang may mahina, kundi meron ding uncomely. At kung merong uncomely, dun din sa verse 23, meron ding comely parts. Tama po ba? Nasundan po natin yon? Okay? So, also in James, tatalo na tayo sapagkat James chapter 3, okay, tapos na yung mga nakalagay doon sa 1 Corinthians 12. James chapter 3. James chapter 3, verse 5. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and set it on fire, the course of nature, and it is set on fire of hell. So, isa pa na parte din ay ang ating, tignan yung spelling po, minsan nagkamali ako dito sa spelling ng tongue eh. Okay? Anong spelling ng tongue dito? Tonggue o toungge? Okay? Anong sabi niya? Tongue. Okay? Si tongue ay parte din ng katawan. The tongue ay parte din ng katawan. At binasa na natin, karakteristik din ito sa Deuteronomy kanina, private members. O yung mga nakatago. Diba? That's where we get the term private members. Okay? So, nakita natin, in a very practical and literal sense, pag sinabi ng Biblia na member, kuminsan, it is referring to literal parts of the body. Literal na parte ng katawan. Kaya po, meron ba kayo nakarinig na tinawag niya yung katawan yung katawan niya mismo, tinawag niya na member yung mga parts na yan? Parang hindi po siya common usage, di ba? Pero, ginagamit din yan sa industry. Bakit? Paano mo nasabi, preacher? Yung term na dismemberment, mga kapatid. Dismemberment. Ang ibig sabihin ng word na dismemberment, pagkawala ng braso, pagkawala ng paa, di ba? Pag ginagamit yun sa insurance, yun ay pagkawala din ng function. Kung pwede rin dismemberment, pagkawala ng vision, nawalan ka ng paningin, nawalan ka ng pandinig, nawalan ka ng pagsasalita, nawalan ka ng mga daliri mo, toes, and eye. Pwede yun. Those are considered dismemberment. Okay? So, hindi po, sasabihin ng marami, ay yung King James Bible, mahirap maintindihan. Mga kapatid, hanggang ngayon, maraming mga words sa Word of God na ginagamit ng pangkaraniwang mga tao. Though hindi mo alam, yung mga kasabihan na turn the world upside down, familiar po ba kayo doon? Nasa Bible po yun. Nasa Bible po yun. Hindi po yung kasabihan ng tao. Sinabi yun ng mga tao tungkol kila Apostle Paul that these men have turned the world upside down. Okay? At many other sayings na akala natin, kasabihan lang ng tao, but hindi. Meron siyang origin sa Word of God. Okay? So primarily, we should understand, but before Paul makes an application to the spiritual body, the Holy Ghost draws illustration from our physical body. So physical, literal na membro o literal na parte ng katawan ng tao. Pero balik tayo sa Romans chapter 12 sa ating text, mga kapatid. Romans chapter 12. Sabi niya sa verse 4, for as we have many members in one body, and all members have not the same office. Clearly, itong mata, itong kamay, itong paa, itong tenga, hindi magkakaparehas ng function.
Okay? Ito po, para talaga maintindihan lang. Okay? Kasi gusto nating maintindihan natin yung katotohanan tungkol sa katawan ni Kristo, how we are members one of another. Ang mata para makakita ka. Ang kamay para ipanghawak mo, ipangtrabaho mo, ipangpukpok mo, ipanghasa mo, kung ano man gawin mo. Ang paa para makapunta ka kung saan mo gustong pumunta. Ang tenga para makapakinig. Ang ilong para makaamoy. Ang ulo para mag-isip. Okay? Para mag-command sa whole body. Merong mga feeble parts, merong mga uncomely parts, merong mga comely parts. Kaya nga yung ating muka, talagang great deal of time ang binibigay natin sa ating muka because we think that part of the body is comely. Amen. Pero ano yung makonsider natin na uncomely part natin? Siguro yung kilikili natin, uncomely yan. Alright? And also the tongue. Para saan siya? Para mag-communicate, para magsalita. But also, we are warned in the book of James na pwede mong gamitin yung dila mo para magpagmula ng impyerno, mga kapatid. That's how dangerous naman this little member could affect the whole body. And also, we have private members. Members na hindi na dapat makita. Sipin mo, pag in-apply mo yun sa buhay Kristiyano, no? Sino kaya yung mga member na hindi na dapat ipakita sa labas? Private members. Alright? But, okay, an office. Sabi ng dictionary, an office is that which is performed, intended, or assigned to be done by a particular thing, or that which anything is failed to perform, answering to duty in intelligent beings. Kung di nyo naintindihan yun, ito lang, simple mga kapatid. Ang office ng mata ay makakita. Ang office, function niya. That's it. What is somebody's office is his function. It is his duty. Yun yung kanyang dapat i-fulfill. Yun yung dapat niyang gawin. Yun yung dapat nating, yun yung dapat mong i-fulfill bilang sa'yo pinagkatiwala yun. So kung ikaw ay mata, dapat i-fulfill mo na makakita. Kung ikaw ay kamay, dapat i-fulfill mo na maghawak. Kung ikaw ay paa, dapat i-fulfill mo na maglakad. Amen. Every member of our body has a unique function to contribute for the overall purpose of the body. Iba-iba ito. Kagaya sa gobyerno, iba-iba ang ahensya, pero isang gobyerno lang. Marami. Attached agency, iba-iba. Daming opisina, ang daming nag-occupy to those offices, pero it's one whole government. Different offices. Just like our body. Iba-iba yung parts nito, iba yung kamay mo, hindi mo pwedeng sabihin yung kamay mo ay yung paa mo. Meron lang talaga minsan yung mukha natin, minsan mukhang paa. Pero hindi yun minsan nagiging uncomely parts. Alright? But ang point natin mga kapatid, merong function, may office ang bawat one member. There are function, merong functionality, may iba't iba na kailangan i-fulfill in this one whole body. 1 Corinthians 12. Balik tayo sa ating binabasa kanina. 1 Corinthians chapter 12. Sana sa kasimple po nito mga kapatid na iintindihan natin. Okay? These things, hindi natin i-desire na maging mahirap intindihin. Ang desire natin, maunawaan natin on its simplest level. Na kahit mga bata na intindihan nila, ay, yung tinuro ni preacher nung linggo tungkol sa katawan. Ang tawag pala sa aking katawan, yung iba-iba nito parte ay member. So, ang aking kamay, member siya ng katawan ko. Yung aking paa, member siya ng katawan ko. Yung aking mata, member siya ng katawan ko. Okay? So, members. 1 Corinthians 12:14. For the body is not one member, but many. Do you agree? Ang katawan natin hindi isang miyembro, mga kapatid. Hindi tayo isang buo na mata lang. Hindi tayo isang buo na tenga lang. Hindi tayo isang buo na paa lang. Tayo ay may iba-ibang miyembro sa katawan natin, pero iisang katawan. Verse 15, if the foot shall say, yun nga yung nakakatakot dun eh. Nagsalita yung foot, di ba? If the foot shall say, pero minsan nagsasalita na yan. Okay? Pag naintindihan nyo. Because I am not the hand, I am not of the body. Is it therefore not of the body? So pinapakita lang dito, kaya nasasabi ng Bible and the Word of God na verse number 15, kasi pwedeng magmalaki yung ibang miyembro eh. Kaya kapag sinasabi niya, if the foot shall say, I am not the hand,
Parang sinasabi ng foot, parang ang turing ng foot sa kanyang sarili, hindi ko naman magawa yung ginagawa ng kamay. Hindi ako mahalaga. Nakakuha niyo po? Parang sinasabi niya, dahil yung function niya, hindi niya gusto, paasa eh. Hindi niya gusto yung function niya, at ang maaring kinokovet niya or envious siya, naiinggit siya sa functionality ng kamay, parang hindi na ako kasali dyan kasi hindi naman ako ganun. Nakuha niyo? If the foot shall say, I am not the hand, I am not of the body. Is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pakikinig or pandinig? If the whole were hearing, where were the smelling? But now, listen, hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. Praise the Lord. Amen. Hindi tayo ginawang mukhang isda. Hindi tayo ginawa, isipin nyo isda, ang laki ng ulo niya. At pagkatas ng ulo niya, yun na yun, katawan niya, tas buntot. Hindi tayo ganon. Ginawa tayo ng Diyos after His image. Amen. So, makita mo ang ulo, nandito sa ulo talaga. Ang paa nasa ilalim. Ang kamay, nandito sa ating side para maabot mo kung anong iyong makita. So, verse 18, we must acknowledge, nakikinig po ba lahat? Na ang Diyos ang nag-decide kung saan ilagay yung mga member na yan. It pleased God. Nalugod ang Diyos na nandyan ang iyong paa, nandyan ang iyong kamay, nandyan ang iyong tainga, nandyan ang iyong mata. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Mag-thank you tayo sa Panginoon kung meron tayong bibig, kung meron tayong tenga, kung meron tayong ilong. Verse 19. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. Nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary. Minsan, inisip natin, mahina naman yan. Pero kahit mahina, mga kapatid, ayaw mo pa rin yan tanggalin, ayaw mo ring maalis. Na-imagine nyo ba kung tayo mawalan ng isang membro, di ba? Di maganda tignan, tama? Hindi maganda tignan sa katawan natin na isa lang paa natin. Hindi maganda tignan sa atin na isa lang kamay mo. Di maganda na tignan sa iyo na isa lang yung mata mo. Okay? Tinemper yan ng Diyos na saktong-sakto lang. Tamang-tama lang. Tama yon para sa iyo. Verse number 23, and those members of the body, which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there should be no schism in the body, but that the members, listen, should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Imagine natin minsan, compared to the whole body, napakaliit lang ng isang ngipin. Tama po? Napakaliit lang ng isang ngipin. Pero kapag ang iyong ngipin ay sumakit sa gabi, buong katawan mo umiikot. Ngipin lang naman masakit. Bakit pati yung paa mo dumadabog? Yung kamay mo, ganon-ganon, no? Or, may ano ka sa sakit. Diba? Kasi naapektuhan ang buong katawan kapag yung isang membro nag-suffer. Nakuha niyo po? In our physical body, kapag merong one part ng ating katawan na may iniinda tayong sakit, naapektuhan na yung buo. Naapektuhan na yung buo. Bakit? Isipin lang natin. Bakit? Hindi ka na ba makakapagluto kapag masakit ngipin mo? Di ba?
ba? Kaya mo pa rin naman humawa, kaya mo pa rin lumakad. Pero dahil doon sa sakit na yon, naapektuhan yung kabuuan. It affected our whole body, yung simple, merong isang miyembro na nag-suffer. Pero kung isa naman, one member be honored, all the members rejoice with it. Alam po natin yan. Amen. Dahil sa katawan natin, ay totoo yun. So we, being many. Okay, nakita nyo po? Balik tayo sa ating text. Romans 12. So sa verse number 4, nakita nyo yung word na to. As we have. Sabi ng verse 4, as we have many members in one body. Pagdating mo ng verse number 5, so we, being many, are one body. Sabi niya, so we, being many, are one. Tama? Are one body in Christ. Okay, naghihingalo na tong ano natin. But, alright. So nakita nyo, as we have many members in one body, literal po yan ang tinutukoy parte ng katawan mo. Nakita nyo po itong as? Hindi ko alam lang. So, school bukol tayo sa English. So, maaaring ito ay simile or metaphor. But, yan yon, as. So, bilang meron tayong mga miyembro ng isang katawan, which is, itong mga bagay na to, mata, lahat na, buong katawan mo, iba-ibang miyembro, as we have many members, in-apply ni Paul, so we, ang application niya sa atin. At sino kausap ni Paul? I beseech you therefore, brethren. So ang text dito, ang context nito ay mga kapatiran. So sinabi niya, as we have many members in one body, itong mga ito, ganun din mga kapatid. Tayo na mga magkakapatid, marami tayo pero isa tayong katawan kay Kristo. Okay? So, yung literal, ito po, literally, ang tinutukoy niya talaga, membro ng katawan mo. Pero gumamit siya ng simile or metaphor na as we have many members, ganun din. Ganun din daw yung realidad ng mga kapatid na kay Kristo Jesus. Iisa tayong katawan kay Kristo Jesus. So what does this thing imply? Anong ang gustong ituro sa atin po dito mga kapatid? Anong gusto na iparating sa atin bilang iisa tayo? Kasi narinig niya, naniwala po ako, narinig niyo na itong ilang beses. Alam niyo na member tayo ng body of Christ. Alam niyo yun eh. Pero may practical application dito na hindi pa natin, or kung meron man sa atin nakakagawa, hindi pa natin nagagawa to the fullest. Yung ating understanding pagdating sa bagay nito. Una, punta muna tayo, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Just hold on mga kapatid at huwag niyong hayaan ng inyong mga ulo ay mawala itong mga thoughts na ito habang tayo nag-aaral so that we could understand by the end. Ephesians chapter 2. Verse 11. Sabi niya, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Nakasunod po ba tayo? Ito ay tumutukoy sa ating past. Kung ano yung sitwasyon ng mga hintil nung wala pa si Kristo Jesus. Ang dinidescribe ng verse 11 and verse 12 is the Gentiles during the time na wala pa silang pag-asa at wala pa sila sa Diyos. Bakit? Wala pa silang means to be with God. Tanda natin, in the Old Testament, the people of God are the nation of Israel.
or is the nation of Israel. Bansang Israel po ang kinakatigan ng Diyos. Bansang Israel po ang may favor mula sa Diyos. Bansang Israel po ang may blessing mula sa Diyos. But the other nations, ito yung sinabi ng Bible, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Pero salamat sa verse 13. But now, in Christ Jesus, kayo na mga minsay malayo, sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. At sa pamamagitan po mga kapatid ng pagkamatay ni Kristo sa krus, sa pamamagitan mga kapatid ng kanyang sakripisyo, that the body of Christ, amen, the church, ay naging reality. Amen. Nandiyan po tayo. Yung katawan ni Kristo, doon po yung nag-start mga kapatid when Jesus Christ also, di na natin basahin sa Ephesians 1, resurrected. Kasi iyon yung nagbigay ng verdict na, okay na. Tapos na yung ginawa ni Kristo and also, start na ng body of Christ. Okay? Doon sa Ephesians chapter 1. Pero, para mangyari yon, kailangan muna na bayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. At i-reconcile niya yung magkaibang entity. The circumcision and the uncircumcision in one body. Sipin mo, in one body na pagsama niya yung magkaibang bagay. Sa isang katawan, na pagsama ni Kristo, both Jew and Gentile. Kaya sa body of Christ, walang Jew and Gentile. There's neither Jew nor Greek, bond nor free, circumcision nor uncircumcision. Wala doon. And Ephesians 3, punta na tayo doon. Nakita natin how the body of Christ was created. It is through the instrumentality of Calvary, of the cross and the death of Christ, but finally brought forth dahil siya ay nabuhay na magmuli. Pero ang usapan dito mga kapatid, kaya ang gusto ko, this is very practical. Ang usapan dito, miyembro ka ng katawan ni Kristo eh. Kung saved ka. Paano ka naging miyembro? Ephesians 3:6. Ephesians 3:6. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ. Paano? By the gospel. You became part of the same body, naging parte ka ng parehas na katawan, kailan? Nung naniwala ka sa gospel. Okay? Whether naramdaman mo yon o hindi mo naramdaman, the moment na nagtiwala ka, naniwala ka sa ginawa ni Kristo para sa iyo, the gospel of your salvation, ikaw ay naging part ng body of Christ. You become a member ng tinatawag na one new man na si Kristo ang ulo at ang church ang katawan. Parte ka na nun. Mag-amen po yung mga nakakaintindi na sila ay parte ng katawan ni Kristo. If you are part of the body of Christ, then you must realize na yung pinag-aaralan natin, this is not just theory. Okay? Hindi ito theory or hindi ito head knowledge lamang. But there is a reality na tinuturo kung bakit ikaw ay parte at anong ibig sabihin, anong mangyayari dahil ikaw ay parte ng katawan ni Kristo. Nakita niyo po yung as na yan? Napakahalaga niyan. As we have many members, so we, being many, are one body in Christ. So gusto ko lamang po iklaro muna sa inyo na yung gospel ang way para maging ikaw ay member ng body of Christ. Okay? So kung tanungin ko siguro kayo, marami na ang makapag-recite, makasagot kung ano ang gospel. And I hope, hindi nyo lang alam kung ano yung gospel, but you believe the gospel.
Because if so, the moment you believe the gospel, you become my brother. You become my sister. We are part of the same body in Christ Jesus. Nandiyan po tayo? Now, balik tayo sa ating text, Romans chapter 12. Basahin natin ulit, verse 4. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. And everyone members one of another. Nakita nyo? Baka ang idea lang natin, pagdating sa body of Christ, membro ako ni Kristo. Which is true. Tama? We are members of Christ. Kasi katawan nga ni Kristo yung pinag-uusapan. So tayo ay parte ng katawan ni Kristo. Pero yung gusto ko pong ituro sa inyo ngayon, hindi lamang tayo members of Christ, but we are members one of another. Ano ibig sabihin nito, preacher? Naintindihan ko, preacher, ako ay parte ni Kristo. Ako ay na kay Kristo. Si Kristo ay nasa akin. I'm a member of Christ. Amen po ba? Totoo yun eh. Pero you are also not just a member of Christ, but you are also members one of another. Ibig sabihin ito. Hindi lang tayo membro ni Kristo, pero membro tayo ng bawat isa. Members one of another. Nakita niyo to lahat, yung mga parts kanina? Ang eye, kailangan niya yung hand. Yung hand, kailangan niya yung foot. Yung foot, kailangan niya yung ear. Yung ear, kailangan niya yung nose, and so on. Pero si eye, kailangan niya rin si foot. Si foot, kailangan niya rin si nose. Si nose, kailangan niya rin si tongue. At si foot, kailangan niya rin, hindi lang yung mga kadikit niya, kundi kailangan niya rin yung different parts of the body. What does this teach us? We need one another. Kailangan natin yung bawat isa. Just like, nakita nyo to, as we have many members in one body, as we have an eye, we have an hand, foot, ear, nose. Ang bawat isa na yan couldn't stand on its own. Hindi kaya mag-survive ng mata na salang. Hindi kaya mag-survive ng ilong na salang. Hindi kaya mag-survive ng paa na salang. Kailangan niya yung contribution of the whole body. And when this whole body act together, performing tasks together, napupulfill niya yung purposes of the head and the body. Otherwise, mag-isa lang si foot. Anong ma-accomplish ni foot? Ang dami niya mapuntahan pero di niya naman ma-appreciate. Bakit? Di niya nakikita eh. Si tongue, nagmamalaki siya sa pinakamagaling. Tanggalin mo yung pang-amoy, di wala siyang panlasa. Tama. Ano to kinakain ko? Ano to kinakain ko? Walang mata. Di niya alam pala, hindi na pagkain. Anong tinuturo sa atin ito, mga kapatid? Tayo ay members one of another. Yes, sabihin natin, hindi tayo literal na mga mata. Walang ganun. Hindi natin, kunyari, pag Sunday, no, okay, patayuin natin si Brother Ilong. Brother Ilong, come here. Hindi ganun. Pero ang tinuturo dito, mga kapatid, as we have many members, marami tayong miyembro dito, pero we, being many, isa tayong katawan, miyembro tayo ng bawat isa. And that means, you have a specific task to do, not by yourself, but with one another. Hindi solo, ang ministry, hindi po solo-solo. Okay? Sa mga movie lang yung nagsosolo, rakakalaya lang mag-isa, mga kapatid. Patay siya doon. Tayo, pagdating sa katawan ni Kristo, mga kapatid, it brings glory to God kapag nakikita ng Diyos na ang mga kapatiran nagtutulong-tulong. Bakit? Bawat isa merong gift eh. Nakita niyo yung office kanina? Bawat isa may opisina. Ibig sabihin, bawat isa may function na dapat i-fulfill, na dapat gawin, na dapat i-perform. At kagaya ng binasa natin sa 1 Corinthians 12,
minsan, may mga members na na-overlook. Ibig sabihin, parang hindi napapansin. Minsan, parang yun yung mga uncomely parts. Minsan yun yung mga private parts. Pero nung tinuturo nung 1 Corinthians 12 kanina, kahit anong membro, hindi mo dapat i-disregard. Amen. Kasi bawat isa, may purpose ang Diyos kung bakit niligtas ng Diyos yan. Okay? Bawat isa, merong dahilan ng Diyos. Ephesians 4, mga kapatid. Ephesians chapter 4. Now sana, unti-unti, dumadating na. Okay? Nagkakaroon na ng understanding pagdating sa bagay nito. Ephesians chapter 4, verse 15 to 16. Ephesians chapter 4, verse 15 to 16. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together, and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Every part of the body pwedeng nag-effectually work. May effectual work sa bawat isa sa atin, the measure of every part. Sabi ng Panginoong Yesus kay Peter, one time sa Luke 22, alam niyo po, sabi ng Panginoong Yesus, gusto ko, puntahan lang natin para hindi na hearsay, no? Luke chapter 22, the Lord Jesus Christ speaking to Peter. And remember Peter. Amen. Ano pong pagkakilala natin kay Peter? Si Peter matapang po, tama? Atapang at tao, espada, sundalo, aputol, at tenga. Di ba? Ganun siya katapang. Pero that same Peter is the one who denied the Lord Jesus Christ. Siya rin yun. Yung nag-deny sa Panginoong Yesus. Pero kinausap siya ng Panginoong Yesus. Afterwards, I believe. Luke 22. Okay? Luke 22. Tama ba? Afterwards ba to? Bago pa ipako si Kristo. Alright, Luke 22 verse 31. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Kita nyo yung confidence, yung desire ng Panginoon kay Peter. Sabi niya, pinalangin kita na kapag na-convert ka, mapalakas mo ang iyong mga kapatid. Si Peter, mga kapatid, dininay niya ang Panginoong Yesus. Talagang kahiya-hiya yung ginagawa niya. Kahiya-hiya po yun. Sipin mo, sinasabi, ikaw yung disipulo niya. Ba, dininay niya pa. Ilang beses? 3? Nandiyan pa po kayo? Amen? Dininay niya 3 beses. Nakakahiya. Pero this is the same Peter that in the book of Acts, when he preached, 3,000 souls got saved. That same Peter. Pero ano munang kailangan? Kailangan ma-convert muna siya. Yung sinasabi ng Panginoong Yesus doon. Na kapag napalakas siya, palakasin niya rin yung mga kapatid niya sa Panginoon. In Acts 26:16 to 18, niligtas ng Diyos si Apostle Paul to open the eyes of the Gentiles and to turn them from darkness to light. Si Joseph sa book of Genesis, kung paanong pinagkanulo siya ng kanyang mga kapatid, binenta siya into slavery. Pero alam niyo yung claim niya after those ordeal, nung naraman na tapos na yung mga pangyayari, siya ay naging second in command sa bayan ng Egypt. Ang sabi niya, nung kinakausap niya na yung mga kapatid niya, he thought it evil. Yung ginawa niyo sa akin, isip niyo masama. But God meant it unto good. God meant it unto good to save much people alive. We see, mga kapatid, dun sa mga binigay kong example sa atin, hindi tayo niligtas ng Diyos para sa sarili natin. Alone. God saves for a purpose. And that according to our verse, to benefit other members of the body. Membro tayo ng bawat isa.
Pero hindi natin nare-realize yung katotohanan niyan. Ibig sabihin, kailangan ka at kailangan mo ang bawat isa sa atin. Our bond is eternal. We are saved by the same blood of Christ. Na kapag pinaniwalaan mo, you are saved, your soul will be secured, and eternal life guaranteed. Tama po? Believe it or not, yung katabi mo kung save yan. Yung katabi mo, maniwala ka man o hindi, kung save yan, hanggang langit kasama mo yan. That's why that same reality must be applied in our midst, kahit hindi pa man tayo eternal dito sa lupa. Nakasama mo yan sa langit, matutunan mong maging kasama yan dito sa lupa. Nandiyan siya po tayo. Claim tayo ng claim. Ang claim natin, papunta tayo ng langit. Amen! One day, pupunta tayo sa langit. Hindi ba't parang kung iisipin mo, kung hindi mo makasundo yung mga nandito, sila rin kasama mo dun, langit kaya iyon? Amen? Hindi natin nakita, mga kapatid, yung ating relationship sa bawat isa ay kasing dikit kung papaanong relationship ng mata, sa ilong, sa bibig, sa tenga, lalapit lang yan. Sa leeg, okay? Sa lahat ng parte ng ating katawan. Therefore, ito po, marami tayong mga verse dito. Praise the Lord. Ngayon pa lang akong ginaganahan eh. So, ito yung mga command. Romans 12. Sa bawat isa. Okay? May mga command sa bawat isa, mga kapatid. Saved ba kayo? Are you saved? If you are saved, parte ka ng one body. Parte ka ng parehas na katawan. Ito yung utos sa atin ngayon. Romans 12, sa mga saved. Amen! Verse 10. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Una, sa listahan, ilista mo na. Bawat isa pala, sa bawat isa sa atin, bawat member tayo ng church of one body of Christ, dapat kind tayo sa bawat isa. Kindly affection. Ang hirap, no? Hindi. Sabi ko nga po sa inyo, this preaching, this is not supposed to be deep. Hindi siya malalim eh. Pero hindi siya madali. Bakit hindi madali, preacher? Kasi yung reality ng pagiging isang parte ka ng katawan ni Kristo ay dapat makita yun sa ating buhay. At isa doon na inutos, kung tayo ay parte ng one body, one another, ibig sabihin, verse number 10, dapat daw po, tayo ay kindly affection one to another with brotherly love. At huwag ka na munang lalayo kung saan ka dapat maging kind, kung saan dapat tayo maging kindly affection is to those who are so near to us. Especially kung ligtas din yung tao na yun. Kung yung mga kasama natin sa bahay, ligtas mismo sila, dapat hindi tayo masama ugali sa kanila! Praise the Lord. Amen. Ang lalim nito, hindi po. Madali. Hindi ito malalim, pero mahirap ito. Bakit? Dapat kindly affection tayo sa bawat isa. Nandiyan ba po tayo? Dapat di tayo masama ugali sa bawat isa. Kind tayo. Kind. Ano pa? In honor. Preferring one another. Do you know that word prefer? Okay? You know that word prefer? Sabi ng dictionary, literally, that word prefer, to bear or carry in advance in the mind, affection, or choice. Ibig sabihin, inuuna mo yung iba. That's preferring. Wow. Amen. Pinakamabilis i-apply yan mamaya, mga kapatid, sa kainan. Napakabilis, ma-apply mo yan agad. How to prefer one with another. How to prefer another one beyond yourself. Pag sinabi ng Bible that you prefer, honor, preferring one another, hindi mo inuuna yung sarili mo, inuuna mo yung kapatid mo sa Panginoon. Praise God. Nandiyan po ba tayo?
Members one of another. Ibig sabihin, ito yung mga command when it comes to being one another or members one of another. Hindi lang kain, kundi tayo ay nagpe-prefer sa iba. Sis, ikaw na una. Brad, ikaw na una. Kapag walis naman, ay ako na. Hindi Brad, ikaw. I prefer you. Okay? In honor, preferring one another. Hindi lamang yan, Romans 13. Gapang tayo, gapang. Romans 13. Romans chapter 13, verse number 8. Kaya sana makatulong ito kasi darating yung conference anniversary natin, mga kapatid. And minsan, magturuan tayo. And minsan, ayaw natin na tayong kikilos. Gusto natin iba lang. Mga kapatid, bawat isa dapat kikilos. Romans 13:8. Anong sabi niya? Oh, no man anything. Pero ano daw ang dapat gawin sa bawat isa? Love one another. For he that loveth another hath fulfilled the law. Ibigin daw natin ang bawat isa, mga kapatid. Don't hate one another. Love one another. Of course, this context is brotherly love. Okay, hindi natin tinutukoy dito yung sinful lust. We are talking about the love na si Kristo dapat ipamalas ng bawat kapatid sa bawat kapatid. Ang sabi niya, love one another. Napapakita kaya natin yon? Amen. Sa pagsasalita natin, sa mga kilos natin, iniibig kaya natin ang ating kapatid. Romans chapter 14, verse 13. Romans 14, verse 13. Ano pa? Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Amen. Minsan, merong time, may balance, may certain pagkakataon kung kailan mo dapat pagsabihan at hindi pagsabihan ng kapatid mo sa Panginoon. Okay? So, dito sa pagkakataon na ito, ang i-judge daw natin ay huwag tayong makakatisod sa iba. Pero, sabi niya, let us not therefore judge one another anymore. Kasi, ang tinuturo dyan, baka tayo hatol ng hatol sa iba, pero sarili natin, hindi natin nakikita. At yun yung mahirap po, mga kapatid. Kapag yung sarili natin, amen, hindi natin napapansin, tayo pala ang maraming pagkakamali. Nandiyan pa po tayo? Romans 15, verse 7. Kung baka hindi na kayo lilipat, nandiyan na sa page na yan. Romans 15:7. Wherefore, receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. Preacher, ano namang ibig sabihin nito? Deserve po ba natin ang langit o hindi? Do we deserve heaven? No. That's grace. Tama? Biyaya ng Panginoon na tayo papunta doon. Nakita nyo? Christ also received us to the glory of God. Bakit ayaw natin yung ibang kapatid natin sa Panginoon? We should also be receiving. Kung tayo, tinanggap lang din ng Panginoon, di naman natin deserve. Sino tayo para tumanggi? Sino tayo para ibaliwala? Sino tayo para iitsapwera? Ang ibang mananampalataya? No, we should be receiving. Amen. We should be receiving. Romans 15 pa rin, 14. And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. Wow. Alam niyo po, nakakatuwa. And kung ang mga, i-apply lang natin sa mga young people, kung ang mga young people kinokorek ng mga adult, magpasalamat kayo. Admonish yun eh. Admonishment yun eh. Sinasabi sa inyo, ganito dapat kayo, hindi dapat kayo ganyan. Yung iba naman, nakasimangot, di na maipinta ni Leonardo da Vinci. Okay? Kung merong mga admonishment, especially, hindi naman masama yung admonishment. Kumbaga, it's a matter of preference kuminsan. Pero, para hindi mo matisod siya, bakit hindi ka hindi mo gawin na lang. Sabi sa'yo ng isang nanay, sabi sa'yo ng isang adult, anak ko, wag mo namang punuin yung plato mo. Para namang bulkan yan. Ang sagot, hindi pa po pumuputok eh. Kulang pa. Admonishment. At kung minsan, mga kapatid,
Ma-appreciate dapat natin kapag tayo ay kinokorek, kapag tayo ay tinuturuan, kapag tayo ay pinapaalalahanan, kasi ibig sabihin, may pakialam sa'yo. Sipin mo, ikaw, kung yung daliri mo sa paa, namamaga na, no, hindi pa rin pinapansin ng buong katawan mo, parang okay lang yan. Hanggang na-infection, yun, amputation. Ang dulo. Admonish one another. Ang hirap po, ano? Dapat matutunan natin, hindi po, matuto tayo na magpaturo. Matuto tayo na magpa-correct. Matuto tayo na magpasabi. Okay? Kasi may pakialam sa atin. Admonish, nakita nyo yung command yan. Command yan eh. 15:7, ano sabi niya? Oh? Hindi, 15:14. Sabi niya, able also to admonish one another. Okay. Sabihin naman na iba, paano kapag yung mas bata sa'yo yung nag-admonish sa'yo, ibig sabihin ba, i-discount mo yun, dahil, mas bata naman to sa akin. Minsan, makinig ka rin, baka salita ng Diyos yan. Okay? Kahit mas bata pa yung nagsabi sa'yo kuminsan, baka tama yung sinabi niya, i-consider mo pa rin kung kapatid mo siya sa Panginoon. Amen. Ano pa? Galatians 5. Okay. So, practical things. Nakita nyo ang Bible, hindi po siya, ang doktrina mga kapatid, hindi minsan puro utak lang eh. Ang doktrina, ina-apply din eh. Ang doktrina, practical din eh. Sa buhay natin. Galatians 5:13. Tingnan niyo po kung gaano kaano ito. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love. Ano gagawin natin? Serve one another. Serve one another. Sana makilala ang shining light na serving church. A church na kahit sino dyan, kahit sino pa sila, mapaglilingkuran natin sila. Amen? Huwag tayong magiging tingin natin sa sarili natin, magagaling tayo. Huwag magiging mataas yung tingin natin sa sarili natin, nasa truth kami. Nasa truth ka pero di ka marunong mag-serve. Ano yun? Si Kristo nga eh, He is the way, the truth, and the life. But He came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many. Si Kristo, the embodiment of truth, He Himself is truth. Pero nung pumunta siya dito, hindi siya nagpunta dito para tumunganga. Pumunta siya dito para siya mismo ang maglingkod. Amen. Ano sabi niya? Hindi to the occasion to the flesh, kundi sa pag-ibig. So, papaano mo pag nahirapan ka, pag napuyat ka, pagdating ng conference anniversary, kapag ang daming mga gagawin, ang daming mga inaabot-abot na stress ka na, isipin mo lagi, pag-ibig yan. Kaya ko to ginagawa, kaya ko to pagpapatuloy, kaya ito kahit mahirap, itutuloy ko at paglilingkuran ko ang iba, kahit hindi mo na ako makakain. Bakit? Sa pag-ibig, pinaglilingkuran ko ang kapatid ko sa Panginoon. Amen. O tayo namang mga nagre-ready, baka naman ubusan natin yung mga iba. Huwag naman. Okay. Love pa rin, serve one another. Ephesians 4:2. Ephesians 4:2, ano pa? With all lowliness and meekness, with long suffering, ano pa? Forbearing one another in love. To spare, to treat with indulgence and patience. Minsan, mga kapatid, wala tayong patient. Wala tayong patience sa ibang kapatiran. Man, we should be patient. Mag-forbear tayo, wag tayong dami nating sinasabi agad. Maging considerate tayo. 4:32, chapter 4:32, same book, Ephesians 4:32, ano pa? And be ye kind, one to another. Ano pa? Tender-hearted. Oh, mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos sa kung mananampalataya ka, pusong bato ka. Dapat pusong mamon ka. Dapat tender-hearted tayo. Ibig sabihin lamang nun mga kapatid, ang ating puso, willing tayong tulungan ng iba, willing tayong, i-help sila the way that we could kasi gusto natin si Kristo makilala nila lalo. At ano pa? Forgiving one another. Oh,
Dapat ngayon natuto tayo magpatawad. Si preacher, ang haba na naman mag-preach, patawarin nyo na ako. Amen. Dapat natututo tayo magpatawad, mga kapatid, sa bawat isa. Isipin mo, kasama mo yan sa langit, di mo mapatawad-tawad sa lupa. Amen. Forgiving one another. Bakit? Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Ikaw nga pinatawad, hindi ka makapagpatawad. Para kang yung isang may utang siya sa hari na napakahaba. Nasa Bible yun eh. Napakahaba na nung lista ng utang niya. Pinatawad siya ng hari. Pero, yung kaparehas niyang alipin na may utang sa kanya na kaliliit lang at di mabayaran, hindi niya mapatawad. Mga kapatid, hindi dapat sa isang Kristiyano ang magtanim ng hindi pagpapatawad. Dapat matuto tayo magpatawad, mga kapatid. Diyan pa po tayo. Colossians 3:16. Marami yan. Okay, pero malapit na. Kasi iba na yung tingin nyo sa akin. Ang tingin nyo na sa akin ay siopaw. Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Nakita yung verse 16? Teaching one another. Teaching one another. Dinuturo, nagtuturuan sa bawat isa. 1 Thessalonians 4:18. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 18. Ano pa? 1 Thessalonians 4:18. Wherefore, comfort one another with these words. Hindi lamang yung mga nabanggit natin kanina, kundi isa rin pala na pwede nating magawa bilang isang Kristiyano ay yung i-comfort natin yung kapwa natin, kapatid sa Panginoon. Amen. Marami magaling magturo, marami magaling mag-correct, pero parang kukunti lang yung magaling mag-comfort. Okay? Lahat yan dapat pinufulfill natin, hindi lamang yung isang bagay. 1 Thessalonians 5:11, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Kita natin yung ating responsibility, mga kapatid. Nandiyan pa po tayo? Members one of another. At binanggit natin from the verses that we have run through. Yun yung mga function natin bilang mga membro ng katawan ni Kristo. And being members one of another, the people, yung mga tao na dapat palagi mong kasama, ay dapat mananampalataya. Amen. Dapat mananampalataya. Sa palagay nyo po, bakit kaya nilagay ng Diyos yung mga bagay na yan? And also, may forgive, may forbear, may love. Bakit nilagay ng Diyos? Ang dami. Tapos yung mga responsibility na yan, bakit nilagay-lagay pa? Kasi, the more that we know each other, makilala natin ang bawat isa. Of course, nakikilala mo yung tao, mas nakikita mo yung pangit sa ugali niya, mas nakikita mo yung kakulangan niya, yung weakness niya. Pero ang Diyos gusto niya, yung closeness natin, hindi magdulot na ang bawat isa mag-away. Ang closeness natin, hindi magdulot na bawat isa mag-inggitan. Ang closeness natin, hindi magdulot para maging covetous ang bawat isa. Ang closeness, anong naidulot? Love. Forbearance. Natututunan natin mag-serve sa bawat isa, hindi parang nagkakagatan sa bawat isa. The people na dapat we spend most time with are our brothers and sisters in the Lord. Amen. Brothers and sisters in the Lord. Nandiyan pa po tayo? Galatians 5. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 26. Tapos, ipit nyo na sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Okay? Patapos na. Praise the Lord. Galatians 5, verse 26. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. Kung meron dapat tayong ginagawa one with another, meron ding dapat hindi. At ito yung hindi mo dapat ginagawa sa kapatid mo. That you are not provoking one another. Okay? At hindi tayo nag-envy one with another. Diyan pa po tayo? Philippians chapter 2.
Philippians 2. And we'll close with this thought. Okay, sa Philippians chapter 2. Simulan ko sa verse 1 hanggang verse 4. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man in his own things, but every man also in the things of others. Verse 3, tignan niyo po mabuti yan. Do you know kung paano tayo mamumuhay and paano tayo mag-grow at paano tayo makakasama natin ang bawat isa na naglilingkod sa Panginoon na may kaligayahan, mga kapatid? Tignan mo ang sarili mo na ang iba mas higit pa sa'yo. Don't esteem yourself better than anyone. Ay, pag nawala ako sa church na to, ano na lang mangyayari sa church na yan? Ay, kapag wala ako dyan, talagang hindi na maganda ang kurtina dyan. Ay, kung wala ako dyan, talagang mainit dyan sa church na yan. Walang ganun, mga kapatid. Let nothing be done through strife or vainglory. Wala tayo dapat ginagawa para makipag-away o para maging palalo, para magmayabang. No? Kundi para saan yung ginagawa natin? In lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. How do you view yourself? Paano natin tinitignan yung sarili natin? Tinitignan mo ba yung sarili mo na sobrang galing mo? Tinitignan mo ba yung sarili mo na sobrang, di ba? Kailangan ka talagang kailangan na wala talagang mangyari ito kung wala ka. Mga kapatid, hindi ganon. Pero ang sober mind, isipin niya, Lord, thank you for giving me life. Use me according to your will. Di tayo magmamalaki. Wala dapat espiritu ng kayabangan sa atin. Amen. Walang espiritu ng pagmamalaki. Walang espiritu na ang iniisip niya, siya ang maparangalan, siya ang makilala, siya ang makita. Hindi po. Verse 3, nakita niyo? Verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Bakit? Bilang member of one body and members one of another. Kapag may pangangailangan ka, dapat may pakialam ako dun. At kung meron akong kayang itulong sa'yo, itutulong ko bilang membro tayo ng isang katawan ni Kristo. Whether one member be honored. Diba lahat? Sasaya. So mga kapatid, ang ating need, not just physical needs, not just food, not just monetary, minsan ang kailangan natin, meron tayong spiritual needs, practical needs sa ating buhay, advice, minsan ganyan. So, bawat isa sa atin may measure, bawat isa sa atin may office, so dapat willing tayo na maging fulfillment, even yung need ng iba, kung makasupply tayo, willing dapat tayo doon. Mga kapatid ha, walang sikat dito. Walang mataas dito. Si Kristo lang ating pinaglingkuran. Kung kunin man ako ng Diyos, kung kunin ka man ng Diyos bukas, magpapatuloy ang church, ang body of Christ. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagkukommand niyan. Hindi lang ang tao. Ginagamit niya tayo para sa kanyang purposes. Mga kapatid, apply natin. Amen. Apply natin. Maging kind tayo. Bago tayo magsalita, isipin muna, makasakit ba to o hindi? Diba? Sa atin, sa mga wife natin, sa husband natin, isipin natin, baka makasakit tayo agad, magsalita tayo. Baka magsalita tayo, inisip natin, ay, kilala na ako niyan, ay, matagal na kami sige lang. Diba? Oy, yung ulam! Oy! Bilisan mo! Walang kindness. Walang love. Amen. We must learn, mga kapatid, to apply these things. Kasi, otherwise, ang doktrina mo, pang-isip mo lang. Pero hindi natin na-apply practically in our lives. Amen. We must learn these things kasi iyan ang pagiging Christ-like. Let us pray.
Lord God, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for teaching us about the literality na kagaya ng katawan na may mga miyembro at maraming mga miyembro, so are we part or members of one body in Christ Jesus. And Father, minsan di namin napapansin na maaring bitter na kami sa ibang miyembro ng katawan ni Kristo. We are envious, we are covetous, we are hating one another other than loving, forbearing, admonishing, taking care of, preferring, honoring. And Father, ito po alam ko, this is the test of whether we truly believe the Bible or we just believe parts of the Bible. Tulungan niyo po kami that we be the most loving people na meron ka, O Diyos. That we be the most forgiving people na pwede niyo pong gamitin. That we be the most forbearing people so that we could minister to a lot of people dahil alam po namin kung paano maging matiisin, maging mapagmahal, maging matulungin, maging maalaga po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, next week. Alam ko po yung endeavor na yon, labor na yon, it could be tiresome. Nakakapagod. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami lahat ng sober mind. Bigyan niyo po kami ng active thoughts. Tulungan niyo po kami na mag-sacrifice. Ama, hindi po madali. 3 days that we will spend dito po sa church. Dito kami kakain, magpe-prepare ng meal. Also, listen to the Word of God. Pero Ama, salamat po dahil we have those times to dedicate to you. I pray na kung meron po mga hadlang, Panginoon, kayo po mag-work out ng mga ito so that we could come and we could stay at this place. Na ma-enjoy namin, Panginoon, the fellowship na meron ang mga mananampalataya. Habang sanlibutan, kami stress na stress, daming problema, daming mga bagay ang nakalito. Pero nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami dito ng kapahingahan sa presensya ng inyong mga anak, kasama ng inyong mga lingkod. Salamat po sa mga bagay namin natutunan even this morning. Help us to apply this to be more loving, forbearing, forgiving, at yung mga natutunan po namin because we are members one of another. In Christ's most precious name, amen and amen.